Uy, mga kablog, alam nyo ba, tayo, may kakaibang perspektibo tayo na hindi makikita sa mga malalaking istasyon ng TV. May mga kwentong nabibigyan natin ng pansin na madalas nakakaligtaan ng mga higanting network. Tayo ang nagbibigay ng boses sa mga taong hindi naririnig. Isipin nyo parang tayo ang megaphone ng mga ordinaryong tao, di ba? Nabibigyan natin sila ng plataforma para i-share ang mga opinyon at karanasan nila. Hindi naman tayo nagbebenta ng kuryente o tubig na kailangan ng regulation, di ba? Ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng impormasyon at entertainment sa publiko. Parang tayo ang Robin Hood ng social media, tagapagtanggol ng mga inaapi, inspirasyon ng mga nangangarap. Kaya bakit kailangan pang i-regulate ang ganito na gaps to parang hindi makatarungan. Diba? Naku, grabe. Naku, mali naman yata ang intindi ng Kongreso dito. Ang mga vlogger ay hindi mga tradisyonal na media outlet. Hindi tayo tulad ng mga TV network o radyo na may malalaking operasyon at maraming empleyado. Tayo ay mga individual na gumagamit ng teknolohiya para magpahayag ng ating mga saloobin at opinyon. Hindi ba nila naiintindihan ang kaibahan? Ang mga vlogger ay nagbibigay ng kakaibang perspektibo na hindi makikita sa mainstream media. Sila ang nagdadala ng mga kwentong hindi napapansin ng malalaking network. Isipin nyo, ang mga vlogger ay may kalayaang maglahad ng mga kwento at opinyon na mula sa puso. Hindi tayo limitado ng mga corporate agenda o malalaking advertisers. Ang mga video natin ay mas personal, mas totoo, at madalas ay mas makabuluhan para sa mga manunood. Sila ang nagiging koneksyon natin sa mga tunay na issue ng lipunan, mga kwentong hindi napapansin ng iba. Kung magiging regulated tayo tulad ng mga tradisyonal na media outlet, mawawala ang essence ng pagiging vlogger. Mawawala ang spontaneity at authenticity na siyang dahilan kung bakit tayo minamahal ng ating mga viewers. Hindi natin kailangan ng prangkisa para magkwento. Ang kailangan natin ay kalayaan. Ang mga vlogger ay nagbibigay ng bagong boses sa mga usaping mahalaga. Sila ang nagiging tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga isyong nakakaapekto sa kanila. Kaya naman, mahalagang maipaglaban natin ang ating karapatan na magpahayag ng malaya. Huwag sana nilang pigilan ang isang mahalagang bahagi ng ating demokrasya. Paano na lang ang mga kwentong hindi mapapansin kung mawawala ang mga vlogger? Paano na ang mga boses na hindi maririnig? Kaya, mga ka-vlog, ipaglaban natin ang ating kalayaan. Ipaglaban natin ang ating karapatan na magpahayag ng malaya at walang takot. Nandito tayo para magkwento, para magbigay ng inspirasyon, at para magdala ng pagbabago. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang usapan at impormasyon. Salamat sa inyong suporta. Ang mga vlogger ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sila ang nagbibigay ng boses sa mga taong walang plataporma. Sila ang nagdadala ng mga issue at usapin sa harap ng publiko. Kung pipigilan natin sila, mawawala ang isang mahalagang bahagi ng ating demokrasya. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang karapatan na dapat nating ipaglaban. Ang mga vlogger ay nagiging tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga isyung mahalaga sa kanila. Nandito kami para magpahayag. Ang mga vlogger ay hindi lang basta-basta mga tao na
nagbabahagi ng kanilang mga opinyon online. Sila ay mga tagapaghatid ng impormasyon, mga tagapag-udyok ng pagbabago, at mga tagapagtanggol ng kalayaan sa pagpapahayag. Kaya naman, mahalaga na ipaglaban natin ang ating karapatan na magpahayag ng malaya. Hindi natin dapat hayaan na tayo ay patahimikin ng mga regulasyon na hindi makatarungan. Ang ating boses ay mahalaga at dapat itong marinig. Ang mga vlogger ay nagiging inspirasyon sa mga kabataan, nagiging gabay sa mga naghahanap ng sagot, at nagiging boses ng mga walang boses. Kaya't ipaglaban natin ang ating karapatan na magpahayag ng malaya at walang takot. Uy, alam nyo na siguro yung balita, di ba? Marami sa atin ang nagulat nang marinig ang balitang ito. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may access sa internet at social media. Ang mga balita ay mabilis kumalat at ang mga tao ay mabilis mag-react. Pero itong balitang ito, ibang klase. Talagang nakakapagtaka at nakakabahala. Isipin mo, sa isang iglap, ang mga simpleng tao na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon at karanasan online ay biglang kailangan na daw kumuha ng prangkisa. Parang ang hirap paniwalaan, di ba? Pero yun ang sinasabi nila. Gusto daw ng Kongreso, kailangan ng prangkisa ang mga vlogger. Oo, tama ang narinig nyo. Ang mga vlogger na kadalasan ay mga ordinaryong tao lang na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon at karanasan online ay kailangan na daw kumuha ng prangkisa. Parang ang hirap paniwalaan, di ba? Pero yan ang sinasabi nila. Ang mga vlogger na ito na madalas ay nag-iisa lang sa kanilang mga kwarto, nag-i-edit ng kanilang mga video at nagbabahagi ng kanilang mga saloobin, ay biglang ituturing na parang mga malalaking kumpanya. Ha? Ano daw? Mga freelancer tayo, nagbibigay lang ng opinion sa TikTok, YouTube, Facebook. Saan na ba? Hindi naman tayo mga malalaking kumpanya na may malaking kapital. Karamihan sa atin, ginagawa lang ito bilang libangan. O kaya naman ay para kumita ng kaunting pera. Pero ngayon, gusto nila tayong gawing parang mga malalaking negosyo na kailangan ng prangkisa. Paano na ang mga simpleng tao na gustong magbahagi ng kanilang mga kwento? Paano na ang mga nag-uumpisa pa lang at walang sapat na pondo para kumuha ng prangkisa? Naku, mali naman yata ang intindi ng Kongreso dito. Ang mga vlogger ay hindi mga tradisyonal na media outlet. Hindi tayo tulad ng mga TV network o radyo na may malalaking operasyon at maraming empleyado. Tayo ay mga individual na gumagamit ng teknolohiya para magpahayag ng ating mga saloobin at opinyon. Hindi ba nila naiintindihan ang kaibahan? Ang mga vlogger ay nagbibigay ng kakaibang perspektibo na hindi makikita sa mainstream media. Sila ang nagdadala ng mga kwentong hindi napapansin ng malalaking network. Hindi naman tayo mga kumpanya ng kuryente o tubig, boses tayo ng taumbayan. Ang mga vlogger ay nagbibigay ng plataforma para sa mga ordinaryong tao na magpahayag ng kanilang mga opinyon at karanasan. Hindi tayo nagbibigay ng serbisyo na kailangan ng regulasyon tulad ng kuryente o tubig. Ang ginagawa natin ay nagbibigay ng impormasyon at aliw sa mga tao. Ang mga vlogger ay nagiging boses ng mga walang boses, nagiging tagapagtanggol ng mga inaapi at nagiging inspirasyon sa mga nangangarap. Huwag niyo kaming pigilan. Ang mga vlogger ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sila ang nagbibigay ng boses sa mga taong walang plataporma. Sila ang nagdadala ng mga issue at usapin sa harap ng publiko. Kung pipigilan natin sila,
mawawala ang isang mahalagang bahagi ng ating demokrasya. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang karapatan na dapat nating ipaglaban. Ang mga vlogger ay nagiging tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga isyong mahalaga sa kanila. Nandito kami para magpahayag. Ang mga vlogger ay hindi lang basta-basta mga tao na nagbabahagi ng kanilang mga opinion online. Sila ay mga tagapaghatid ng impormasyon, mga tagapag-udyok ng pagbabago, at mga tagapagtanggol ng kalayaan sa pagpapahayag. Kaya naman, mahalaga na ipaglaban natin ang ating karapatan na magpahayag ng malaya. Hindi natin dapat hayaan na tayo ay patahimikin ng mga regulasyon na hindi makatarungan. Ang ating boses ay mahalaga at dapat itong marinig. Ang mga vlogger ay nagiging inspirasyon sa mga kabataan, nagiging gabay sa mga naghahanap ng sagot, at nagiging boses ng mga walang boses. Kaya't ipaglaban natin ang ating karapatan na magpahayag ng malaya at walang takot. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang usapan at impormasyon. Salamat sa inyong suporta.